Pinagpatuloy pa rin po kagabi ang bicameral conference para sa 2026 national budget matapos ngang maantala noong Lunes. Pero bago yan magsimula, ilang oras munang hindi naantala rin ang BICAM. Narito ang report ni Mobile Journal Amy Atienza. Alas 4 ng hapon dapat magsisimula ang BICAM matapos ang i-postpone kahapon dahil sa pagtatalo sa pondo ng DPWH. Pero 3 oras na ang nakalipas at tila wala pa ring galaw ang sesyon. Kasabay niyan ipinaliwanag ni Senator Kiko Pangilinan na mayroon pang hinihintay na datos mula sa DPWH dahil nga sa recomputation ng pondo na kinakailangan pa ng analysis at cross-checking ng BICAM. Pakinggan natin ang pahayag ni Senador Kiko Pangilinan. Itong sinabi ni Sec. Vince Dizon na i-recompute nila, hindi ba? Yung kanilang cost of materials. So, we're waiting for that because that will now give us an idea ano yung magiging actual na cost. Isang oras pa muli ang hinintay ng mga mambabatas bago mapagdesisyonan na simulan na ang isa-iba pang mga ahensya. Inaprubahan ngayong araw ang 2026 budget ng Department of Agrarian Reform pero hindi agad muna sinimulan ang napag-usapan ang pondong nakalaan sa National Irrigation Administration. Bukod pa riyan, aprobado na rin ang budget ng Department of Interior and Local Government. Isa sa mga pinunto rito ang pagtaas ng military subsistence allowance from 150 pesos to 350 pesos na matagal na rin isinusulong ni Pangulong Bongbong Marcos. May dagdag naman na 7.54 billion pesos ang Department of National Defense. Pero habang iniisa-isa ni Senator Win Gatchalian ang mga proyektong paglalaanan ng budget ng DND, pinuna naman ni Senator Erwin Tulfo kung bakit puro infrastructure projects ang pinaglalaanan nito. Natanong niya kung bakit walang request sa dagdag na logistics, habang si Senator Amy Marcos napansing nakatutok lang sa mga internal subversion at walang mga proyektong tumutugon naman para sa external threat o di kaya'y tungkol sa AFP modernization. Bagay na ayon kay Senator Win ay matatalakay naman sa executive sessions for security reasons. Bago naman magsimula ang BICAM, unang kinumpirma ni Senate President Tito Soto na may namumuong sentimiento sa mga taga-mayorya para sa posibilidad ng isang reenacted budget dahil sa issue ng DPWH budget. Sa ilalim ng isang reenacted budget, ang gagamitin ng gobyerno ay ang naisabatas na budget noong isang taon. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, mas mainam na magkaroon na lang muna ng reenacted budget sa Enero o sa buong first quarter ng 2026 kaysa naman magpasa ng budget na hindi gaanong nabubusisi. Ganyan din ang pananaw ni Senador Mick Zubiri. Narito ang pahayag ni Senador Lacson at Zubiri. As far as I'm concerned, that a corruption-conducive, gap-ridden budget. Inumpisa na ng executive, sinabi nila ayaw na nila ng corruption. Tatapusin ng Senado ito. Even if it means we'll delay the budget, so be it. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa Totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.